Para po sa inyo, kanino po kayo mas magtitiwala? Kay PBBM po ba, kay PRD? Kay Duterte ako. Kay Duterte po kayo. Sir, okay lang po makingin ng konting opinion. Bakit po Duterte para sa inyo? Hindi na bumaba ang bigas nung kay BBM. Okay mga kapenyo, pag-usapan naman natin ngayon itong survey nga dito kay PRRD at PBBM. Nakakatuwang tignan, no, na talagang marami pa rin talaga ang sumusuporta sa dating Pangulo natin na si Duterte. Even though na meron din siyempre kay PBBM na mga naniniwala na kung saan alam naman natin mga kapenyo, no, kung pag-uusapan lang natin yung sa tatay niya, yung Marcos Sr., talagang marami po nagawa yan, no? Kahit po ako talagang hanga po ako diyan sa senior, no, dahil talaga napakadami pong nagawa niyan sa ating bansa at katunayan nga tumaas ang ating pesos nang dahil kay Marcos noon, pati ang kuryente naging sa gobyerno na rin. Pero ngayon kasi napakalabo po no, ng pamamalakad nito ni Marcos, gaya na lang ng sa bigas na inaantay-antay ng lahat, no? At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan dito nga sa survey nila. Paabala po ng isa, mag-survey lang po kami. Para po sa inyo, kanino po kayo mas magtitiwala? Kay PBBM po ba, kay PRD? Kay Duterte ako. Kay Duterte po kayo. Duterte, Sir, okay lang po makingin ng konting opinion. Bakit po Duterte para sa inyo? Hindi na bumaba ang bigas nung kay BBM. Na lang. Yun po ang inyong para sa inyo. Sir, kayo po, para po sa inyo, sir. Duterte rin po kayo. Ganun din Dahil daw. din po sa bigas, sir. Oo. Okay po, sige po. Salamat po ng marami. Thank you very much po. Babang bigas. Opo. Hirap pagtao nung kay BBM. Lagi nang pataas ang bigas ay. Okay po. Sige po. Salamat po ng marami po sa inyo. Thank you. So yan mga kapenyo, narinig nyo naman siguro, no, yung unang bumoto kaagad dito kay dating Pangulong Duterte, no. Hindi na nga bumaba talaga ang bigas. Nadoble pang araw. Imbis na 20 talaga na gagawin nga sana ni Marcos yun, naging 40. Lalong tumaas, no, na kung saan yan po kasi yung pangako na dapat hindi napapako. Kasi sa totoo lang mga kapenyo, inaantay-antay ng mga ano natin yan ng mga kababayan natin, no, na matupad ni Pangulong Marcos talaga para at least yung kumpiyansa ba, yung tiwala ng mga Pilipino manumbalik. Kasi sa totoo lang kung ako tatanungin nyo, maski ako, bumoto po ako kay Marcos noon. Nung nagsanib pwersa sila ni Sara Duterte, iniisip ko po talagang malakas ito. Kasi unity nga Kumbaga, bagong Pilipinas, bagong muka. Yun pala, hindi pagbabago yung mangyayari. At ang masakit pa nito, sila mismo na mga binoto natin, nagkatalo pa, nagkaaway pa, no? Na nagtiwala tayo, syempre, doon kay Marcos Jr. na talagang dapat ginampanan talaga niya, no, yung napagpatuloy ng ating dating Pangulo na si Duterte. Ma'am, pwede makabala sa inyo, ma'am. Nag-survey lang po kami. Kanino po kayo mas magtitiwala? Kay PBBM o kay PRD? Kay Duterte po. Duterte po kayo. Ma'am, pwede pong makingin ng konting opinion. Bakit po para sa inyo? Duterte po pagtitiwalaan niyo. Wala lang, dati pa ako Duterte. Okay po, basta Duterte kayo. Sige, Solid salamat po. Duterte yan. Si ma'am kaya. Ma'am kayo, ma'am. Duterte, Marcos, pagtitiwalaan niyo. Kapitbahay. PBB? PBBM po. Sige po. Salamat po. Thank you very much. PBBM. Sesa na po sa abala. So dito hati ang ang paniniwala, isang BBB, isang Duterte. Ganyan talaga, may mga kanya-kanya tayong opinion at may freedom of speech tayo na pwede tayo magsalita, which is normal naman talaga. Sa katunayan nga, yung ibang kaibigan ko, PBBM, yung iba naman, Duterte. So, may mga kanya-kanya kasi tayo talagang opinion. Tara natin. Sir, pwede po makabala po sa inyo? Magandang umaga po. Nagsisurvey lang po kami. Kanino po kayo mas magtitiwala sa panahon ngayon? Kay PBBM po o kay PRD? Duterte. Duterte po kayo. Duterte, yun, no? Sir, kayo po? Duterte. Duterte po. Sige po. Duterte rin. Pwede pong makingin ng konting opinion. Bakit po para sa inyo Duterte po? Bilang Pilipino po. Opinion nyo lang po. Ay, wala, sa mga nakita ko lang. At saka mga yung liderato niya. Okay po. Sige po. Sir, kayo po. Para po sa inyo. Ganda talaga. Okay po. Sige po. Salamat po ng marami. Thank you very much po. Ayan Duterte muli, mga kapenyo, na kung saan, para sa akin maganda naman talaga yung pamamalakad ni Duterte. Unang-una sa lahat, nawala talaga yung mga krimen. Kumbaga, nanahimik yung mga kriminal, nanahimik yung mga addict, yung mga drug lords,
nung panahon na nakaupo si Duterte. Ngayon, yung mga balita talaga medyo masakit pakinggan. Kung nabalitaan nyo yung vlogger na na Amerikano, mga kapenyo, na napatay, no, na kinidnap muna tapos pinatay, no, na nung kailan lang yun nangyari, nakalimutan ko lang yung pangalan, mga kapenyo, pero Amerikano yung vlogger, no, nakapag-asawa ng Pilipina at sa kasamaang palad pinatay po siya. Nakakalungkot lang kasi kung si Duterte yun nakaupo doon, no, pag pinatay mo may kapalit, no. Yun yung maganda sa Duterte administrasyon, dahil talagang kamay na bakal, no, yung ginagawa talaga ng ating Pangulo noon, na talagang hindi pwede yung mga ganito sa kanya, which is napakaganda naman. Pero syempre may mga tao naman na ayaw nila ng ganon. So gaya nga ng sabi ko, may mga kanya-kanya po tayong opinion, pero ako talagang mananatili po talaga akong solid na Duterte kasi nagustuhan ko talaga yung kanyang pamamalakad. At sana, no, kung si Sara Duterte man ang umupo, alam ko na mapagpapatuloy niya, no, yung ginawa o yung legasiya ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, magandang umaga po. Pwede mo makabala po sa inyo, sir? Nag-survey lang po kami. Kanino po kayo mas magtitiwala? Kay PRD po, kay BBBM? Survey lang po. Para po sa inyo, bilang Pilipino po. Duterte po kayo. Sige po. Duterte. Sir, kayo po. Duterte po kayo. Ma'am, kayo ma'am, para po sa inyo. Duterte po. Sir, okay lang po makahingi po ko ng konting Duterte opinion bilang family to. Pilipino. Bakit po Duterte po para sa inyo? Kamay na bakal. Tamay na bakal po. Sir, kayo, Yun sir. ang sinasabi ko. Yun, sige po. Ay, kay Duterte, nagbago ako. Yun kita nyo, rinig nyo yan, mga kapenyo. So yan yung nakakatuwa Yan yung sinasabi ko, na talagang maganda talaga, kamay na bakal, no? Hindi na uso yung maluwag, kasi kung maluwag sa atin, dadami ang kriminal, dadami ang adik. Nakakalungkot isipin na marami rin mamamatay, no? Hindi lang kapwa natin, pati yung mga dayuhan, pati yung mga turista na mga wala namang nalalaman sa krimen sa Pilipinas, pero madadali sa Pilipinas. Nakakahiya Kumbaga parang wala na bang pagbabago ang Pilipinas? Siyempre dapat may pagbabago, no? May improvement para naman, di ba, hindi tayo nakakahiya sa ibang bansa. Ang halimbawa. Okay, sir. Thank you very much. Seryoso kasi, sir, nun? Thank you po. Salamat po na marami. Kamay na bakal. Sir, pwede po makabala po sa inyo. Nag-survey lang po kami. Kanino po kayo mas magtitiwala ngayon? PBBM po, Duterte? Duterte siya. Duterte po kayo. Duterte. Sir, pwede makain ako ng opinion. Bakit po Duterte po para sa inyo? Ay, budol yan si Marcos. Okay po. Sir, kayo po, para po sa inyo. Si Raul yan. Okay po. Sige po. Salamat po. Sir, kayo, sir, para sa inyo. PBBM o PRD pagtitiwalaan nyo? Duterte po. Sige po. Salamat po. Ma'am, kayo ma'am, bilang Pilipino po, kanino po kayo mas magtitiwala? PRD o PBBM? PBBM po kayo. Kayo po, ma'am? Duterte po kayo. Magkalaban. Pwede po makahingi ma'am ng opinion. Bakit po Ito PBBM maganda. para po sa inyo? Mas gusto ko yung kaysa kay Duterte. Si- Kay Duterte ang dami ng pinapatay. Okay po. So kilala talaga, no, si Duterte. Meron talaga mga may ayaw dito sa dating Pangulo natin dahil nga marami na raw pinatay. Meron naman iba talaga na talagang gusto nila kamay na bakal. Gaya nga ng sabi ko kanina, may kanya-kanya talaga tayong opinion, mga kapeyo. Hindi natin masisisiyan si nanay, no, kung kay PBB siya. Hindi naman porke maka Duterte tayo, kay Duterte na lahat ng boboto. Hindi naman po natin pwedeng i-please lahat yan dahil may mga kanya-kanya talagang opinion yan. Kayo naman, bilang Duterte, para po sa inyo, bakit po Walang Duterte? kasalanan inadadamay. Basta po Duterte kayo. Sige po. Salamat po, thank you very much. Doon i-correct ko lang si nanay, no, na sinasabi niya kahit daw walang kasalanan, namamatay. Hindi naman po lahat, nay. Kasi hindi naman po si Duterte lahat ang humahawak ng kaso na yan, no. Ang kay Duterte lang, basta wag kang magdroga, wag kang gumawa ng masama. Lagi naman po niyang pinaulit-ulit po yan. Nagwa-warning po siya sa mga tao na wag niyong gagawin yan sa panahon ng term ko. Dahil pag ginawa niyo yan, alam niyo na yung kahihinatnan niyo. Diba? Nag-warning naman siya matitigas lang talaga ang ulo ng mga Pilipino. Hindi ko po nila lahat pero sa totoo lang real talk, matitigas po talaga ulo ng karamihan ng mga Pilipino. Unang-una sa lahat sa mga MMDA na lang dyan sa Maynila pagkalinis nila ng araw na to, kinabukasan may mga sasakyan na naman na nakaparking, no? So matigas talaga ang ulo. Yan kasi yung gusto ng ibang Pilipino na maluwag ang Pilipinas para magawa nila yung mga gusto nilang gawin. Ayaw nila ng kamay na bakal kasi nga
nga, hindi nila nagagawa yung gusto nila eh. No? Kumbaga wala silang freedom. Pero sa totoo lang, kung ako ang tatanungin nyo, mas gusto ko kamay na bakal para magbago talaga yung mga adik o yung mga kriminal. At saka, uulitin ko po, hindi naman po lahat ng adik pinapatay ni Duterte. No? Yung iba nga sabi nga nung isa kanina, di ba? Nagbago nga daw siya dahil kay Duterte. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng fear. Nagkaroon ka ng takot. No? Ayaw mo rin na mapariwara ang buhay mo, ayaw mo mamatay. Kaya ka nagbago. Yun ang maganda, na magbago, no? Ay para naman din sa inyo 'yan, no? Yun nga yung sinasabi lagi ni Pangulong Duterte, no, na para sa inyo 'yan, no? Hindi 'yan sa kanya kasi kung selfish lang siya, wala na siyang gagawin sa sa Malacanang. Kumbaga nakaupo na lang siya, nag-uutos na lang siya. Pero hindi, anong ginawa niya? Inano niya, no? Kinilos niya ang Pilipinas, pilit niyang inaahon kahit baon sa utang. Sana po ganun ang maging mindset ng iba. Hindi yung basta-basta lang tayo pipili ng walang katuturan, kesyo ayaw ng patayan, 'di ba? Parang kumbaga paano naman yung mga namatayan, 'di ba? Paano naman yung katulad noon, yung sa Bulacan Massacre, paano naman sila, 'di ba? Yun lang tayo mga kapenyo.